Talagang masakit ipagpilitan ng sarili sa taong ayaw naman sa'yo, na ikaw lamang ang nagmamahal. Ni minsan kasi, hindi pwedeng ipagpilitan ng pag-ibig sa isang tao. Hindi natuturuan ng puso kung sino ang nais nitong mahalin. Kagaya ni Sherry Carion, akala nito ay magiging masaya na ito sa pagpapakasal sa binatang gustong-gusto nito. Nagawa pang agawin ni Sherry ang binata sa kakambal nito upang ipagpilitan ng pagmamahal nito para sa lalaki. Ngunit sa huli, ito lang din ang masasaktan. Nahahantong pa sa kamuntik nitong pagkitil sa sariling buhay. Dahil sa nangyari, ipinagkanulo niya ang sarili sa isang lalaking lumapit sa kanya sa loob ng isang bar ng gabing yun. Para mabigyan ng katuparan at hindi siya iwan ng minamahal, ibinigay niya ang sarili rito. Isang gabi na magbubunga ng isang supling. Nagtagumpay nga si Sherry, ngunit hindi iyon nakalusot sa binata. Ginawa niya ang lahat ngunit sa huli, ipinagtabuyan siya dahil sa pagpupumilit sa kanyang nais. Para malimutan ang lahat at mapatawad na rin ang sarili, pansamantalang umalis ng bansa si Sherry. Dala sa sinapupunan ng sanggol na hindi niya alam kung ano ang pangalan ng ama nito. 2 taon nang binilang bago tuluyang naghilom ang natamong pagkabigo at pagsisisi. Handa na ring umuwi dala ang anak na noon 2 taon na at kalahati na rin. Ang akala ni Sherry, makakapagsimula na siya ng panibagong buhay sa Pilipinas kasama ang anak at pamilya. Ngunit hindi pala, dahil yun din ang oras para pagtagpuin sila ng binatang ama ng anak niya, ang hasyendero na may batong puso dahil na rin sa mga karanasan nito bago naging isang mayamang tagapagmana. Salamat Daddy, Mami. Wala yun anak, kung dito ka sasaya sa lugar na to bakit hindi? Mas mabuting dumito na lang po ako, mas gagaan ang pakiramdam ko. Basta every last week of the month uuwi ka ng Manila ha, kayo ni Mesha. Oo naman Dad. O paano ba yan? We have to go dahil may appointment pa ang daddy mo this afternoon sa kanyang doktor. Sige ma'am, ingat kayo sa biyahe. Pakisabi kay Shari, belated happy birthday sa aming dalawa. Of course anak, sasabihin ko sa kanya. Next time sana magkausap na kayo lang. Darating din kami sa oras niyan Dad. But for now, hayaan nyo na lang muna na panahon ng magpasya sa mga bagay-bagay. Pagsampa ng sasakyan ng mga magulang niya, kumaway pa siya habang palayo ang mga ito. Nilingon niya si Mesha. Napangiti siya. Kaya pala hindi nag-iingay. Tulog na pala. Mukhang alam din naman ng mga magulang niya. Kaya hindi na nila inabala ang cute na batang nakabistida ng purple. Nakahiga ito sa kuna. Hawak pa rin ng Peppa Pig doll na bigay ng daddy niya kanina. Nakangiti pa ito at mukhang ang ganda ng panaginip. Medyo maulap na ang langit. Kailangan na niyang ipasok ang mga gamit sa loob ng bahay. Nang umuwi siya last month dito sa Pilipinas, 1 linggo lang ang inilagi niya sa Manila bago umuwi dito sa San Sebastian. Ito ang lupa na nabili niya at pinatayuan ng not so perfect 2-story house. Ito na ang magiging paraiso niya simula ngayon. Wala kasi sa Manila ang swerte niya, kundi nandito sa maliit na farm na nabili niya. Kahapon, nakabili na siya ng 100 cals na mga sisiw. Kanina ay na-deliver na rin ang mga manok na in-order niya mula pa sa Bulacan. 350 piraso iyon at sana maging maganda ang kitaan sa itlog. Nakabili na rin siya ng 3 baboy na dumalaga para gawing inahin. May mga kambing na 10 at 3 inahing baka. Malaki rin ang nagastos niya para sa mga hayop. Pero hindi iyon problema dahil pinag-ipunan niya naman yun ng ilang taong pagtatrabaho. Tsaka binigyan din siya ng kapital ng kanyang ama. Alam niya na marami siyang naging pagkakamali sa buhay. Kaya nga pinipilit niyang baguhin ang ugali. Ma'am Sherry, pasensya na po pero may nagre-reklamo po kasi. Si Aling Mising yun na asawa ni Mang Densyo na siyang tauhan niya sa farm. Bakit daw? Ma'am, yung baka ho natin nakawala sa tali. May taga-hasyenda na nakahuli. Sabi po sa akin sa barangay na lang ho daw kayo mag-usap. Ano? Bakit raw? May kinain ba na kung ano yung baka at ipapabarangay pa ako? Ma'am, yung mga tanim na mais ho, doon ay kinain po ng mga baka natin. Papuntahan mo na lang kay Kuya Densyo at bayaran ng nakain ng baka. Baka hindi naman naabot ng 1,000. Saglit lang namang nakawala yung baka, di ba?
Wala kasi siya kahapon. Nasa bayan kasama ang anak niya para sa mga hayop. Iyon na nga ma'am, maghapon pong hindi alam ni Densyo na nakawala ang baka. Naniningkit ang mga mata niya. Nagpigil na lang siya ng galit. Baka mabulyawan niya pa si Missing. O sige na, pupunta na ho ako. Bantayan mo na lang muna si Mesha. Ipasok niyo na lang po muna sa loob at aalis muna ako. Huwag mong iiwan hanggat hindi ako nakakauwi ha. Sige po ma'am. Pumasok lang siya ng bahay. Kinuha ang jacket at sumampa na ng pick-up. Ito talaga ang napili niyang sasakyan para makargahan sa likod kapag merong bibilihin sa bayan o i-deliver. Ano bang pangalan ng hasyenda na yun pala ate? Hacienda Alvarado po ma'am. Alvarado? Opo ma'am. Di ba yun ang nanalong mayor dito? Opo ma'am Sherry, pero yung tatay po yun. Yung anak niya po kasi ang namamahala ng hasyenda ngayon. Tila yata unang sabak niya pa lang sa pagfa-farm, magkakagulo na yata agad. Pagtigil ng sasakyan ni Sherry sa tapat ng barangay hall, tumambad agad ang mamahaling sasakyan sa tapat nang tinigilan ng kanyang pick-up. Inayos muna niya ang sarili sa side mirror bago hinila ang tali sa buhok niya. Suot ang jeans na fitted at t-shirt na itim na pinaibabawan ng jacket. Humakbang siya patungo sa barangay hall. May ilang naroon at sinusundan siya ng mga titig ng mga ito. Hindi niya na rin pinansin ang mga bunganga na panay ang tsismisan sa basketball court sa malapit. Yan yata ang pinatawag ng anak ni Mayor. Ang lakas ng loob dahil lang naman. Pero wag ka, napakaganda't sexy niya kahit naka-jeans. Hay nako, inggit lang kayo. Itigil niyo na nga ang kakalibak ng tao. Hindi naman kayo inaano. Yan ang sakit talaga ng barangay natin. Basta may bagong salta, gagawan nyo agad ng kwento. Bakit kaya hindi kayo umuwi na doon at paliguan ng mga anak ninyo? Tignan mo si Oscar, dungis na maret. Aba, akala mo hindi rin naging chismosa. Huwag magmalinis tere. Hindi na lang niya inintindi ang mga naririnig niya. Siguro nga, sakit na talaga iyon ng barangay. Kahit saang barangay naman, yun na talaga ang malimit na sakit. Nakabukas na ang pinto ng barangay hall ng kanyang datnan. May nakaupong tanod sa pahabang upuang semento. Pasok po ma'am. Ani ng isa sa dalawang tanod. Masaya ako'y nadalaw ka ulit dito. Pakisabi kay Mayor na congratulations. Nadatnan niya pagpasok ang dalawang lalaki na nag-uusap sa mahabang mesa. Nasa gitna ang kapitan siguro at ang lalaki nakatalikod at nakaharap sa kapitan ay isang corner lamang ang pagitan. Si Kap ang unang nakakita. Tumayo ito. Magandang umaga, Miss Sherry. Nang marinig ng lalaki ang sinabi nito, doon lang humarap sa kanya ang kausap nito. Matangkad ang lalaki, matipuno ang katawan na naka-army cut. Bagay naman iyon dahil sa bilugang mukha nito. Ani mo'y inahit ang kilay dahil sa korte. Matangos ang ilong na parang banyaga. Ang maitim na mga mata nito ang nagpabawi sa kanyang titig rito. Magandang umaga ho, Kap Erne. Magandang umaga rin sa'yo. Pinilit niya talagang batiin ito kahit ayaw niya. Baka kasi isipin itong maldita siya. Good morning. Tipid na sagot nito. Miss Sherry, siya si Fritz, isa sa mga anak ng mayor ng bayan natin. Nakipagkamay siya kahit napipilitan. Gwapo ito at malakas ang apil. Mga ganitong lalaki ang type niya. Pero mukha palang halata ng babaero. Marami din ang tattoo nito na inaayawan niya. Maganda ang katawan. Nasayang lang sa mga tattoo nito na halos buong katawan siguro ay meron. Maupo ka, Miss Sherry. Hinila niya ang upuan sa tapat. Nasa dulo sa bandang kanan iyon, malapit sa may pintuan. Nandito kayo para mag-usap tungkol sa baka na nakawala sa tali. Tama ba, Miss Sherry? Opo, Kap. Ang complainant ay si Sir Fritz na kinatawan ng hasyenda. Pasensya na, Miss Sherry, pero malaki ang naging pinsala ng maisan at palayan. May ilang gulay din ang natapakan ng baka. Dahil sa lawak ng sakop na dinaanan nito, hindi naman pwede na ang Brahman dahil nakakulong at may sariling damuhan ng mga ito. Nakita rin sa CCTV footage na baka nga ang gumawa nun. Nahuli ng tauhan namin kaya itinali at dinala rito. Sorry, hindi siguro na itali ng mabuti ni Mang Densyo kaya nakatakas ang baka. Wala din ako kahapon sa bahay dahil nasa bayan ako. Naiintindihan ko. Pero ang kuya ko, ayaw niya na walang mananagot sa nangyari. Natigilan siya. Akala niya
May-ari na ang kanyang kausap. Hindi ba ikaw ang humahawak ng hasyenda? No. Actually, may importanteng pinuntahan si kuya ngayon, kaya ako ang pinapunta niya dito. At bilin niya, kailangang bayaran ng nasira ng baka ninyo. Magkano ba ang pinsala? Sa tingin ko, 15,000 lahat. What? Ganun kalaki? May kinuha ito sa dalang cleared envelope. Here, yun lahat ng pinsala. No, hindi ako naniniwala. Tumaas ang kanyang tinig. Gusto kong makita ang mga nasira bago ako magdesisyon at kasama si Kapitan. Well then, sumunod ka sa akin kung yan ang gusto mo, Miss Sherry. Tumaas ang kilay niya. Hindi siya papayag na magbayad na lang nang hindi nakikita ang pinsala. Kailangan makasigurado. Sa pick-up na lamang niya pinasabay ang Kapitan. Hindi rin naman kalayuan ng hasyenda. Siguro, 15 minutos lang din ang tinagal ng biyahe bago nila narating ang bukana ng Hacienda Alvarado. Lahat ng natatanaw ng mga mata mo, Miss Sherry, yan ang lupain ng mga Alvarado. Ani Kapitan, naluluha siya sa sobrang lawak ng lupaing yun. Ilang ektarya siguro yun. Kakahuyan, maisan, palayan at gulayan. May nadaanan din silang nyugan at sagingan. May mga manggahan at kung ano-ano pang mga puno na mga prutas. Ang layo pa mula sa pinasukan nilang private road ang bahay ng mga Alvarado. May mga nagagapas ng tubo at may namimitas ng mangga. Napakayaman ng lugar na iyon sa mga prutas at kung ano-ano pang produktong sinasaka. Tumigil ang sasakyang sinusundan niya, kaya tumigil din siya. Isang gate na may mataas na bakod ang bumungad sa kanya. Pagbaba niya, naluluha na naman siyang nakatitig sa malapalasyong bahay na bato. Ang laki-laki nun. Naisip tuloy niya kung bakit pa kailangang bayaran ng nasira ng baka niya. Gayong parang 5 lang iyon kung tutuusin sa nakikita niyang yaman ng mga Alvarado. Saan tayo magsisimula? Sa maisan ba o sa palayan muna? Kahit saan. Sarkastiko niyang sagot. May lumapit na lalaki na nakapangtrabaho sa bukid ang suot. Sir Fritz, ituro mo sa kanila ang sinira ng baka. Nandiyan na ba si Kuya Franz? Hindi pa po pumapasok ang sasakyan niya, sir. Sige, never mind. Samahan mo na lang siya. Opo, sir. Nang matapos ang usapan ng dalawa, bumaling ang tauhan sa kanya. Tara po, ma'am. Kap, sumunod po kayo. Siya na lang ang bahala sa inyo. Hindi na siya naimik at nagsimula na lang sumunod sa lalaki. Sa layo ng nilakad nila, para yatang nananakit bigla ang kanyang mga paa. May trike naman pero hindi iyon ginamit. Ito po ang maisa na napinsala, ma'am. Ang lawak nga nun. Namumunga na rin, ngunit mura pa lang at hindi pa iyon pwede. Wala pang laman ng bunga. Maya-maya, humakbang ulit sila. Mas malayo ang sumunod na palayang sinasabi nito. Siguro nasa 20 minutos bago nila iyon naabot. At ito po ang palayan na tinapaktapakan ng baka, ma'am. Ang layo naman nun, paano iyon naabot ng baka niya? Sigurado ka? Opo, ma'am. Yan po talaga ay gawa ng baka ninyo. Nagdadalawang isip siya dahil ang layo ng maisan sa palayan. Hindi rin po ito paa ng Brahman. Mas malaki po ang paa ng Brahman kaysa sa ordinaryong baka, ma'am. Bata pa po kasi ang baka ninyo, kaya takbo lang po iyan ng takbo. Maglalaro po kaya malayo ang narating. Nakita mo na, Miss Sherry. Babalik na ba tayo? Sige ho, Kap. Pero napapangiwi siya sa sakit ng paa. Naka-sport shoes kasi siya at mukhang namumutok na ang mga daliri sa paa. Ayos ka lang po, ma'am. Ayos lang. Mukhang hindi, Miss Sherry. Gusto mo bang magpahinga muna? Tumango na lang siya dahil parang hindi na kaya ng kanyang mga paa. Pag-upo sa putol na kahoy, sapatos agad ang hinubad niya at tama nga ang hinala niya dahil pumutok na ang balat niya sa small finger ng paa sa kaliwa. Kaya niyo pa po ba, ma'am? Kaya pa pero baka magpaa na lang ako. Masakit na kasi ang paa ko eh. Hindi ko alam na ganito kalayo ang lalakarin. Pasensya na po, hindi ko po pala nasabi, ma'am. Sa tagal ng lakad nila, sa wakas, nakabalik sila kung saan sila nanggaling kanina. Kakausapin na ba natin si Sir Fritz nito, Miss Sherry? Sige, Kap. Sumunod na kayo sa loob para magamot na rin ang paa ninyo, ma'am. Nahihiyaman, sumunod pa rin siya. Masakit kasi sa paa ang mga bato. Wala din kasi siyang tsinelas sa pick-up. Hindi siya iniwan ni Kapitan. Mabuti na lang. Nais daw kasi nitong maayos ang problema bago sila nito iwan. Hintayin na rin po siguro ninyo si Sir Franz. Jack, pabalik na po yun mula sa bayan.
Bumili po kasi siya ng ulam sa tanghalian para po sa mga trabahador sa tubuhan at sa manggahan. Sumang-ayon na lang din siya. Wala rin naman kasi siyang ibang pagpipilian. Ayos na, salamat sa gamot. It's nothing. Hindi na siguro namin hihintay ng kuya mo. Marami pa akong gagawin. Ano ang desisyon mo base sa nakita mo? Kung ako lang, hindi na kailangang bayaran ng nasira. But my brother is not like me. Bawat butil kasi sa kanya mahalaga. Hindi ko rin pwedeng questionin ang nais niya. Dahil tama nga naman kasi siya. Kung nais daw umasenso kahit maliit na bagay ay huwag sasayangin. I understand. Pasensya na sa pinsala. Ipapadala ko kay Mang Densyo ang danyos bukas. Ngumiti ito ng bahagya. Thanks a lot, Miss Sherry Carion. May pinirmahan siyang papel mula kay Kapitan. Pumirma din si Fritz doon. Patunay na naayos na nila ang problema. Ibinaba ni Sherry ang Kapitan sa barangay hall. Tsaka siya dumiretso sa bayan para bumili rin ng groceries. Dumaan na rin siya sa BDO para mag-withdraw ng ipambabayad sa pinsala na gawa ng baka na pagmamayari niya. Salamat. Have a nice day, ma'am. Paglabas niya ng bangko, sinunod naman niya ang groceries at mga gulay. Sa palengke na siya dumiretso dahil mas mura ang bilihin doon kumpara sa supermarket. Makakapili ka pa ng fresh at magandang klase ng mga gulay at isda. Ganda, baboy. Murang-mura, bagong katay. Isda, miss. Pangsigang. O isda. Maya-maya, bili na para tumirik ang inyong mata. Sa sarap? Oo naman, Mang Pedring. Sa lakas ng tawanan, idagdag pa ang sigaw rito, sigaw roon. Parang nabibingi siya sa ingay ng tindahan. 1 kilo ng pork chop, kuya. 1 kilo lang, ganda? Baka gusto mong dalawahin na. 1 lang ho. Okay. Anin ang nagtitinda ng baboy. May katabaan ito at may apron na suot. Madumi at marami na ring dugo roon. Sa lapad ng hawak nitong patalim, mabilis lang nitong mahiwa ang binibentang karne. Bumili rin siya ng mga isda at giniling. Medyo malayo kasi ang bayan, kaya kailangan niyang bumili para sa pang 1 linggo para hindi na siya pumunta rito araw-araw. Pauwi na siya nang bigla na lang tumirik ang pick-up na kanyang dala. Sunod-sunod na mura ang lumabas sa labi niya dahil nasiraan pa yata siya at nasa gitna siya ng kawalan. Walang mga bahay sa bahaging yun at wala ring tindahan o ano. Puro kakahuyan, kalsada sa gitna ng malawak na kakahuyan. Kung sana bagong pick-up ang dinala niya, ay di sana hindi siya nasiraan. Itong dala niya kasi, gamit ni Mang Densyo sa tuwing nag-aangkat ng mga feeds sa bayan. May iilang dumaan ngunit wala man lang tumigil para siya'y tulungan. Wala ring signal lang po niya sa lugar na yun, kaya hindi rin siya makakahingi ng tulong kay Doming. Ilang sandali pang naghintay si Sherry nang makakita ng isang pick-up na palapit. Para! Saglit lang! Para! Iniharang niya ang sarili sa kalsada. Wala na rin siyang pagpipilian, lalo at malapit na ring lumubog ang araw. Nagpapasalamat siya dahil tumigil ang sasakyan. May kalumaan na yun at halatang hindi na naaalagaan. May mga dalang feed sa likod nun at iilang mga gamit siguro nitong personal. Nang makita niya ang driver, para siyang nakakita ng multo dahil sa panlalaki ng kanyang mga mata. Ang lakas din ng tambol ng puso niya na hindi karaniwan sa kanya. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? Pati ang pagsasalita, hindi na rin niya mapigilang mautal. Paano nangyari? Na sa dinami-rami ng taong pwedeng makatulong sa kanya sa oras na iyon ay ito pa. Ito pang lalaki na ama ng anak niya. Bumaba ito sa pick-up. Tumindig ito sa harapan niya. Kupasang maong nitong suot at may mga dumi pa iyon at maraming butas na mukhang sinadya. Naka-rag shoes lang ito na parang tagagapas ng tubo na nakita niya kanina. Ang suot nitong long sleeve ay may tatak pa na nanalong mayor sa bayang iyon. Pero kahit ganun, hindi nakabawas sa kakisigan nito ang kasuotan. Mahaba ang buhok at naka-ponytail. May balbas na mukhang ilang araw nang nakalimutang ahitin. Parang mga kabayo ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Umusok ang makina. Matatagalan tayo kapag inayos yan. Ihilahin ko na lang para madala sa talyer. Ihatid na lang kita para hindi ka na mahirapan. Hindi pa rin tumitigil ang pagtambol sa kanyang puso. Mas lumalakas at bumibilis iyon nang titigan siya nito sa mga mata. Umiwas siya rito dahil sa kakaibang damdamin na pumapangibabaw sa kanya ngayon.
Dito lang ako. Are you sure? Medyo malayo pa ang looban mula rito. It's okay. Hindi pwedeng dumiretso ang taong ito sa farm niya o sa mismong bahay niya. Dahil oras na makita nito ang anak niya, siguradong mababago ang lahat. Lalo na at mukhang tagagapas lang din ito ng mga tubo sa Hacienda Alvarado. Ano na lang ang iisipin ni Shari sa kanya? Desperada na pati tagagapas na lang ng tubo pinatus niya. Ayaw niyang maging katatawanan sa pamilya. Oo, salamat sa paghatid. Ayos lang, hindi ko alam na ikaw ang nakabili ng lupang ito. My dad, ang nakakita ng lupa. Siya na rin ang bumili. Sige na, mauuna na ako. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya matapos ang usapang iyon. Uutusan na lamang niya si Manong Doming na kunin ang pinamili niya sa talyer kung saan idinaan ng lalaki ang sasakyan niya kanina. Sa mukha nito parang hindi siya nito nakikilala. Sana nga'y ganun. Sana nga hindi siya nito naaalala para wala nang ibang problema. Ayaw niyang maging komplikado ang lahat, lalo na't parang mas mahirap pa ito sa daga. Mommy! Pagbungad pa lamang niya ng pintuan, si Mesha agad ang nakita niya at narinig. Nasa sala ito habang nasa loob ng kuna. Nakabukas ang TV. Peppa Pig ang palabas doon na paborito ng anak niya. Ma'am, nandito na po pala kayo. Kamusta si Mesha? Umiyak ho ba? Hindi po. Pagkatapos niyang dumede kanina natulog na siya at bagong gising pa lang siya ngayon. Sige, salamat naman. Bukas kasi darating ang yaya niya. Aalis na rin po ako. Mag-aalas 6 na rin po kasi. O sige ho, mag-iingat po kayo. Nang makapag-alkohol, kinuha niya si Mesha sa kuna. Ibinaba niya ito kaya todo takbo na naman. Next month, 3 taon na ito. Madaldal na rin ito at kung ano-ano na rin ang sinasabi. Parang kailan lang iniiri pa lang niya. Ngayon ang laki na ng baby niya. Dahil wala pa silang kasama sa bahay, sila muna ng anak niya rito. Siya na rin ang nagluto ng hapunan dahil hindi naman kasi namamalagi rito ang mag-asawang Doming at Mising. Umuuwi ang mga ito kung hapon at babalik na kinabukasan. Malapit lang din naman ang bahay ng mga ito. Naroon lang din sakop ng lupang binili niya. Dahil naging tagabantay niya na ang mag-asawa sa lupa niya ng ilang taon, binigyan ng daddy niya ng lupa ang mag-asawa para pagtayuan ng sariling bahay. Manong, pakidala na lang ang pera sa mga Alvarado. Ma'am, kailangan ko po kasing ipa-check up si Missing ngayon. Sumasakit daw po ang tiyan niya, mukhang manganganak siguro. Ngayon ba ang due date ng asawa mo? Hindi ko po alam. Hindi rin kasi kami pumupunta sa bayan para magpa-check up. Sa barangay, yung prenatal, wala ba siya? Hindi ko rin po alam, ma'am. Napakamot siya ng batok. Kumuha siya ng pera sa wallet. Heto, dalhin mo sa bahay ng asawa mo. Baka manganganak na nga siya. Salamat po, ma'am. Nalinis ko na po ang mga baboy at naipastol ko na rin po ang mga baka. Yung mga itlog, nailagay ko na rin po sa tray. Pati mga sisiw, nabigyan ko na rin po, ma'am, ng pagkain. Mamaya po ulit sila papakainin ng tanghali. O sige, baka kaya ko naman yun. Umalis ka na, Manong. Salamat po dito, ma'am. Tumango siya. Bata pa naman si Doming. Siguro nasa 45 pataas. At si Mising, mga 38. Unang anak yata nila yung ipinagbubuntis ni Mising. Bagong mag-asawa lang din yata ang dalawa. Ngayon kailangan siya ang mismo mag-abot ng pera sa mga Alvarado. Dahil nangako na kasi siya kahapon na ngayon ibibigay. Wala pa ang yaya ni Mesha. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin si Mesha. Yung bagong pick-up ang gagamitin niya dahil nasa paggawaan ng lumang sasakyan. Sakto lang ang 6:30 AM para umalis. Mamaya na siya mag-aagahan pagbalik. Nakadede na rin naman ang anak niya, kaya ayos lang kahit mamaya na sila mag-breakfast pagbalik. Sama po, Mesha, Mami. Yes, sweetie. Dadalhin mo pa ba ang milk mo? Tumango ito sa kanya. O sige na, halika na. Binuhat niya ito at ipinasok sa sasakyan. Sa backseat na niya inilagay. Tsaka niya kinabitan ng seatbelt. Behave, okay? Opo. Ngumiti siya. Bumalik lang saglit sa bahay at inilak yun. Tsaka siya umangkas ng sasakyan para umalis na. Habang patungo sa bahay ng mga Alvarado, natanaw niya ang maraming tauhan ng asyenda na nasa tubuhan. Malapit lang iyon sa espaltong kalsada na tinatahak niya ngayon kasama ang anak niya. Mukhang nag-aagahan ng mga ito roon. Malayo pa ang bahay ng Alvarado sa lugar na yun. Binagala niya ang pagpapatakbo
nang makita ang magarang sasakyan na dala ni Fritz Alvarado kahapon. Baka narito ang lalaki. Iaabot na lang niya ang pera at hindi na kailangang magtungo pa sa mismong bahay ng mga ito. Nagmamadali rin kasi siya dahil walang tao sa farm at baka dumating din si Aya na magiging yaya ng anak niya. Pinasadahan niya ang relo, 6:54 AM na. Natigilan siya nang maulinigan si Mesha. Tulog ito hawak ang bottled milk. Magpapaalam pa sana siyang bababa muna pero dahil tulog naman, ayos lang sigurong iwan niya saglit para ibigay ang bayad sa anak ng mayor na si Fritz. Total naman at nakapagpirmahan na rin sila kahapon. Wala nang ibang problema maliban sa danyos. Pagbaba niya ng sasakyan, inayos niya muna ang sarili bago humakbang patungo sa unahan. Naririnig niya ang tawanan ng mga trabahador ng hasyenda. Napakayaman siguro ng pamilyang Alvarado. Kitang-kita naman kasi sa lapad ng lupain ito, pati sa mga pananim, mayaman sa mga prutas at iba't ibang uri ng mga produktong sinasaka. Marami ding mga kambing at mga baka na mula pa sa ibang bansa. Ang ganda ng lupaing ito. Magandang umaga, paunang bati niya sa mga nagkukumpulang kalalakihan. Karamihan sa mga iyon ay mga bata pa. Sa edad na 20 pataas, may iilang babae. At natigilan siya sa isang babae sa unahan. Ang ganda nito, balot ng damit na may mahabang manggasang braso. May suot din itong gloves, hawak sa kanang kamay ang itak na panggapas ng tubo. May nakalagay na t-shirt sa ulo at itinali patalikod. May suot itong uway na sombrero. Bakit sana miss? May sumisipol, may nakangiti, may nakatitig lang sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi naman siguro masama ang suot ng jeans at long sleeve. Malamig kasi kaya nag-long sleeve siya. Ang ganda, tagasan kaya siya? May asawa na kaya siya? Ang kinis. Hindi na niya pinansin ang mga naririnig sa paligid ng mga usapan. Papunta sana ako sa mansyon ng mga Alvarado, pero nakita ko ang sasakyan ni Fritz Alvarado. Baka kako nandito siya. Nagkatinginan ng mga naroon. Anong kailangan mo kay sir? Iyon ang babae na maganda. Tungkol sana sa danyos. Nagtitigan na naman ng mga naroon. Sa banta niya, nasa 15 ang mga ito, maliban sa mga ibang mukhang napadaan lang at nakipagkamustahan. Wala siya, ako na lang ang kukuha. Nakita niyang pinasadahan nito ang isa sa mga tauhan. Sa'yo ko ibibigay? Natigilan siya. Yun ang lalaking tumulong sa kanya kahapon. Mukhang tama lang ang nasa isip niya, na isa ito sa mga tauhan ng asyenda. Oo, ako nang magbibigay kay Fritz. Anito, seryoso ang tingin nito na tila sinisipat ang kabuuan niya. Just call me Marco. Nagtanggal bara siya ng lalamunan bago inabot ang kamay nito. Sherry Carrion. Animoy libo-libong boltahe ng kuryente ang bigla na lang lumabas sa katawan niya nang maglapat ang kanilang mga palad. Sa sobrang gulat, malakas niya iyong binawi na ipinagtaka ng lalaki. Sorry, pinaglapat nito ang labi. Ang magkabilang dimple ng lalaki ang agad sumilay sa kanya. Natigilan siya. Ang gwapo pala ng taong ito, kaya rin siguro merong dimple ang anak niya dahil sa taong ito. Mukha ngang hindi talaga siya nito kilala. Nakahinga na siya ng maluwag. Mabuti na lang, hindi rin niya ito masisisi dahil ilang taon na rin ang nakararaan. Isa pa wala rin sa katinuan ng taong ito noong may mangyari sa kanila. Pareho silang darang, dala ng alak. Thank you, mauuna na ako. Sure, parang ang lamig ng bawat salita nito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi ito marunong magpalit ng reaksyon. Seryoso lang kasi talaga ang makikita rito. Weird pero hindi na niya pinansin. Tumalikod na siya. Sir, bakit hindi niyo sinabi na kayo ang may-ari ng hasyenda? Hayaan niyo lang, hindi rin naman siya nagtatanong. Isa pa, who cares about that? Come on people, oras na ng trabaho. Move! Hiyaw ng binata habang ang tanaw nito ay nakay Sherry. Ngumisi ito. Mukhang may iba ng kinahuhumalingan si Sir Carly at hindi na ikaw. Hindi rin yan magtatagal. Ani ng babae habang nakatanaw kay Marco. Mag-iisang buwan na rin na narito sila ng kanyang anak sa San Sebastian at nasasanay na rin siya sa buhay sa farm. Pati sa pag-aalaga ng mga hayop ay kaya na rin niya. Madali lang pala. Kagagaling lamang niya ng bayan ngayong hapon para bumili ng feeds ng baboy at mga manok.
"Ma'am, may bisita po kayo." Napatingin siya kay Aya na yaya ng kanyang anak. 25 na ito at wala pang asawa. Dalaga pa si Aya dahil hindi pa daw ito pwedeng magnobyo hanggat hindi pa nakakatulong sa magulang. "Sino, Aya?" "Sherry, finally dumating ka rin." Nagulat siya nang makita si Shari. Inayos niya ang sarili habang palapit ang kakambal. Simula nang umalis siya ng Pilipinas hanggang sa pagbalik, iniwasan niya talaga na wag silang magkita o makapag-usap ng matagal ni Shari dahil sa mga nagawa niyang hindi dapat. Humuhugot pa siya ng lakas ng loob, kaya nga gulat na gulat siya nang ito ay makita rito. "Anong ginagawa mo rito?" "Binibisita ka. Hindi ka umuwi sa Maynila. Sabi ni Mami, every last week uuwi ka. Pero katapusan na hindi ka man lang umuwi. Kaya pumunta na ako dito." Nakalimutan niya yun. Tumalikod si Aya dahil lumabas ang 3 bata sa bahay. Kasama nito ang 2 anak na si Jelo at magtatatlong taong gulang na din na si Jaslyn. Kaedad ito ng anak niya. Dahil nang ikasal sila muli ng asawa, nabuntis ito agad. Mas matanda lang ang mesya niya ng 2 buwan at kalahati. "Kamusta ka na?" Naupo sila sa silya na nasa labas ng bahay. "Ito, ayos lang, Shari. Ang ganda ng farm mo. Nagawi ako sa mga alaga mo kanina. Ang lalaki ng mga manok mo. May mga itik at native chicken ka rin pala." Masaya nitong ani. "Salamat. Gusto mo ba ng native sa hapunan?" "Talaga? Sige, Sherry, masarap yan." Kitang-kita niya ang galak sa mga mata ng kakambal. Ni minsan hindi siya nito inaway. Siya lang talaga ang inggit na inggit dito noon. Kaya nga hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya ng kapatid niya. "O sige, magpapahuli ako ng 3 kay Manong Domeng. Anong gusto mong luto? Tinola?" "Kahit ano, masarap naman kahit anong luto dyan." "Jelo, sweetie, tignan mo ang kapatid mo at si Misha ha, anak." Lumingon ito sa mga bata. Binata na si Jelo. 8 years old na ito. At habang lumalaki, mas nagiging young version ng daddy nito. Napakagwapong bata. "Si Sean, hindi para kinakamusta ko lang." Nahihiya niyang tanong. "Nasa Manila na siguro siya ngayon. Nagpahatid lang kasi kami sa kanya. Hindi na rin kasi siya nagtagal dahil busy kasi talaga siya sa trabaho." Napabuntong hininga siya. Mahabang buntong hininga. "Ayos ka lang ba?" Tinitigan siya ng kapatid. "Ayos lang. Nahihiya lang talaga ako sa iyo, Shari. Pasensya ka na." Parang maiiyak siya. Ayaw na ayaw pa naman niya ng ganun. "Sherry, taon na rin ang lumipas. Napatawad na kita. Sana kalimutan na lang natin ang mga nangyari." Naluha siya nang hawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa mesa. "Sorry." "Shh, kalimutan mo na yun. Kahit anong mangyari magkapatid tayo, Sherry." Tumayo si Shari para siya yakapin. Napakabait ni Shari, hindi gaya niya. Masarap pala sa pakiramdam ang magpatawad. Gumaan ang dinadala niya at tila nawala ang bigla ang mga bumabagabag sa kanyang puso. Ganito pala dapat, humingi ng tawad kung nagkasala ka at wag yung tatakbuhan. Masaya ang naging hapunan nila dahil nagpakatay siya kay Manong Domeng ng mga manok. May tinola ni lechon at adobo sa gatang native na manok. Ang sabi ni Shari, 1 week daw ang mag-iina dito sa San Sebastian. Kaya nga ipapasyal niya ang mga ito para hindi masayang ang 1 linggo. "Ako na ang bibili sa bayan." "Sure ka?" "Oo naman, ikaw na lang ang magluto. Tutal at magaling kang magluto. Tsaka tayo pumunta sa ilog." "Oh, sige." "Mami, sama ako." Nagkatinginan sila ni Shari. "Isama mo na para makalabas naman si kulot na maganda." Ang kulot kasi ng buhok nito pero napakagandang bata. Kamukha pa rin iyon ni Sean. Ang saya na ng pamilya ni Shari. Siya kaya? Kailan kaya magiging masaya? Siguro hindi na mangyayari yun. Palabas na ng bukana ng farm si Shari at ang anak nito nang may makasalubong itong pick-up. Palabas na ng bukana ng farm si Shari at ang anak nito nang may makasalubong itong pick-up. Nakabukas ang bintana ng dalang sasakyan ni Shari kaya kitang-kita sa loob ang mga sakay. Saglit lang nitong nilingon ng driver. Ang gwapong magsasaka na naman yun. Pero nagtaka si Shari nang makita ang gulat na mga mata nito. "Hello!" Ngumiti na lang din si Shari nang kawayan ng anak niya ang nakasalubong nilang sasakyan. "Bye-bye po!" Parang nahihiya ito sa ginawa ng bata.
Pero walang magagawa. Ganon kasi talaga ang ugali ni Jocelyn. Mag-iihaw na lang tayo ng liempo at pusit. Nagluto na rin ako ng native na manok. 2 buo yun at tanglad lang ang sahog. Masarap yun. Oo naman, lahat naman ng luto mo masarap, Sherry. Totoo yun, kaya kung maipagmamayabang man siya, yun ay ang pagiging mahilig niya sa pagluluto. Thank you. Sabayo ko sa harap ng kapatid. Natawa si Shari. My pleasure, madam. Nagtawanan sila. Mami, let's go. Natigil lang ang kulitan nila sa kusina nang bumungad si Jelo sa pasukan ng kusina. Hawak na nito ang 2 salbabida ng 2 kasama nitong bata. Okay, sweetie, umakyat na kayo ng sasakyan. Aayusin pa namin ang ulam. Bilis na po, mami, ha? Excited na yung 2 sa labas. Natawa siya. Binilisan na lang din nila ang pag-aayos ng mga dadalhin. Maganda ang panahon ngayon. Masarap maligo sa ilog. Let's go! Okay, Mesha, pasok na sa sasakyan. Binuhat niya ang anak at pinatabi sa 2 pinsan. Kasama din nila si Aya. Wala kasi silang taga-ihaw. Hindi rin naman ito maliligo kaya taga-ihaw na lang nila. Sana talaga. Kasama rin nila ang daddy at mami nila para buong pamilya. Yun nga lamang hindi nakasama ang 2 dahil hindi pinaalam ni Shari na pupunta ito rito. Next time na lang daw dahil may rayuma kasi ang daddy nila. Tsak magpupumilit yun kahit masakit ang katawan. Masaya ang buhay kapag walang kagalit, walang kinaiinggitan o kasamaan ng loob. Masaya lang mag-focus sa buhay at pangarap. Sir Franz, eto na po ang pinahahanap ninyong pangalan. Nandiyan na rin po ang profile niya. Thanks, Robert. Pagkakuha nito ng brown envelope, binuksan nito agad yun. Mananghalian na muna kayo. I have to go. Opo, sir. Sagot ng karamihan. Kanya-kanyang silong sa lilim ng mga puno ng nasa malapit. Kayo, sir? Sa bahay na lang ako. Nito bago tumalikod. Ano kaya yung hawak ni Sir Franz? Nakita ko, profile ng babae. Nayuko si Carly. Noon pa man, may tinatago na itong pagmamahal sa amo nilang si Franz Marco Alvarado. Ngunit hanggang doon lang yun dahil isa lamang magsasaka ang ama nito. Kasambahay naman sa mansyon ng mga Alvarado ang ina nito at maging ang dalaga, katuwang din ng ama sa paggagapas ng mga tubo. Maganda si Carly pero hindi iyon sapat para mapansin ng lalaking napupusuan. Noon nagkaroon ito ng pag-asa pero dahil sa Sherry na nakabili ng lupa ng mga Samonra, nabaliwala ulit ito. Magkakaroon din ako ng pagkakataon. May oras ang lahat, Raquel. Bulong nito sa kaibigan na nagtatrabaho din sa tubuhan. Kailan pa? Lagi mo yung sinasabi hindi naman nangyayari. Maghintay ka lang. Magugulat ka na lang isang araw. Pakakasalan na ako ni Sir Franz. Tumawa ang babae. Napalingon si Franz na pasampa na ng pick-up. Yang bibig mo, nakatingin si Sir sa atin. Gaga ka talaga. Bulong nito sa kaibigan. Pagsakay ng sasakyan, binasa ni Franz ang mga impormasyon tungkol kay Sherry Carrion. Sabi na nga ba at namumukaan niya ang dalaga dahil nakita niya na ito kung saan noon. Mahabang pag-iisip ang namayani. Habang nakatitig sa papel na hawak, may lumabas sa kanyang imahinasyon. Yeah, I knew it. Siya yun, the woman at the bar that night. Bakit hindi ko naisip agad yun? Napasabunot siya sa mahabang buhok niya. May naalala ulit siya. Kinuha niya ang phone sa dashboard ng kanyang sasakyan. Hello, Enzo? Yes, why? Napatawag ang hasyenderong kuripot. Anong taon nga tayo pumunta ng Cebu para sa agriculture? Wait, ang tagal na nun, bro. Last 2 years, I guess. The exact date, Enzo. Kailangan ko ng eksaktong date. Bakit ba? Wait, that's it, babe. More. What are you doing? Just answer me, you idiot. Or isusumbong kita kay Tito na babae na naman ang inaatupag mo. Come on. Enzo. Okay, fine. Lumabas ka muna, babe. May kakausapin lang ako. But babe, malapit na. Tinig iyon ng babae. Just get out, okay? Get out. Wala kang kwenta, Enzo. Ani ng babae. Wala na naman. Naputol na naman ang saya. Nakakainis. Sabihin mo ang saktong date ng pagpunta natin ng Cebu bago mo ituloy ang ginagawa mo. Wait, titignan ko sa cellphone ko. May photos tayo dun. Ilang segundo lang nakatahimikan bago muling nagsalita ang kanyang pinsan. June 7, 2022 ang date. Nang marinig iyon, kaagad niyang in-off ang cellphone. Napaisip siya. Kung 2 taon at kalahati na ang nakalipas,
Posible bang nabuntis niya ang babae at nagkaanak sila? Magandang gabi po, Sir Franz. Carly, nandito ka pala. Opo, sir. Sumama ko kay nanay. Kulang daw po kasi kayo ng katulong ngayon. Yeah, that's right. Umalis na kasi si Helda. Oo nga, sir. Narinig ko nga kay nanay na nagtanan daw kasama si Carlos. Tinitigan nito ang babae. Nakangiti ito sa kanya. Aalis po kayo, sir. May pupuntahan ako. Samahan ko na po kayo. No need, Carly. Stay here. Maraming trabaho dito. Tulungan mo na lamang si Manang Maria. Ingat po kayo, sir. Hindi niya na ito sinagot. Nagmamadali siya. Kailangang malaman niya ang tungkol sa nakita niyang bata na kasama ni Sherry kahapon. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon o sadyang hindi nito alam na siya ang ama. Pero siya, alam niya na ito ang babaeng nakasiping niya ng gabi sa bar. Kaya sigurado siyang alam nito ang mukha niya. Kahit siya, hindi rin niya alam ang pangalan ng dalaga. Kung hindi lang niya ito nakita, hindi rin niya maaalala. Sir Franz, pasampan na siya ng sasakyan nang may tumawag sa kanya. Bakit, Masong? Si Masong ay isa sa mga tauhan niya sa hasyenda. Sir, may nagnakaw po sa 3 baka. Kanina lang namin napansin ang magpapastol sana. What? 3? Saan dumaan? Hindi siya tumuloy sa pagsakay ng pick-up. Base po sa mga bakas, dumaan po sila sa kanluran doon patungong ilog, sir. Sira po ang barbed wire ng bahaging yun. Hula namin, ginamitan ng pangkating dahil sa pagkakagupit. Tawagin mo si Fritz, dalhin din kamo ang rifle na nasa kwarto. Napalunok ang tauhan. Magbabayad ang mga kawatan. Ako pa talagang ninakawan nila. Isama mo na rin si Max para mabilis matunto ng mga hayop na hindi marunong magtrabaho ng patas. Opo, sir. Tsaka na niya pupuntahan si Sherry. Uunahin niya ang mga salot sa lugar na ito. Noong nakaraang buwan, ninakawan din sila ng mga manok. Pinagpasensyahan niya yun. But now, baka na ang ninakaw. Makakapatay siya oras na mahuli niya mga demonyong yun. Nai-report na ito sa barangay. Hindi niya alam kung bakit ulit nangyari. Siguro dahil hindi sila gumalaw noong unang ginawa ito sa kanila. Mukhang namimihasa ang mga hayop. Bakit, kuya? Dalhin mo ang isang pick-up. Sa Hilaga kay dumaan nila, Masong. Magdagdag ka ng 3 pang tauhan. Para marami kayo. Kinuha niya ang rifle na hawak nito. Si Max. Kinuha ni Masong sa cage. Kapag may napansin kang kakaiba, tumawag ka kaagad. Sige. Pagtalikod ni Fritz, dumating si Masong dala ang German Shepherd na asong si Max. Sumama ka kay Fritz. Paano po kayo, sir? I can do it alone. Kasama ko rin naman si Max. Malis na kayo. Tumango ito bago tumalikod. Siguro magtatanda na ang mga taong nasa likod ng pagnanakaw kapag nasampulan niya. Pipilayin lang naman niya para makapag-isip ang mga hayop. Malalakas ang loob na pangalawahan ng pagnanakaw ng mga ito. Tignan niya lang kung hindi pa tumigil ang mga ito kapag napatid. Habang tinatahak ni Franz kasama ng aso ang daan patungong kanluran, kararating lang din nila Sherry sa ilog para maligo. Maganda ang lugar na yon dahil may parting mababaw at may mga lilim sa gilid ng ilog dahil sa mga punong kahoy. May mga mabatong bahagi, ngunit naroon lang sila sa tabi kung saan kakaunti lamang ang may mga kalakihang mga bato. Stop running, children, makakarating din tayo. Ngayon na lang ulit ako nakapunta sa ganitong lugar. Nung huling punta natin, nang magkasama ay noong 7 years old tayo. Kamuntik pa ako nalunod dahil sa'yo. Oo nga, naalala ko nga rin yun. Sabi kasi ng daddy, wag sa malalim. Hindi ka nakikinig, kaya kamuntik ka na kung hindi kita nasagip. Oo nga, Sherry, galit na galit si mami nun sa akin. Gusto daw kitang patayin. Baliktad talaga si mami. Habang nagpapaapoy ng ihawan, tawanan at biruan ang maririnig sa kanila. Si Ayang nagbabantay sa mga bata sa unahan. Silang dalawa na ang nag-ayos ng tanghalian. Yung inihaw ay ibibigay nila kay Aya kapag naayos na. Tsaka sila maliligo kasama ng 3 bata. Ang lamig! Sigaw ni Shari nang lumusong sila sa tubig. Tawanan ng 3 mga bata sa reaksyon nito. May shrimp doon, Kuya J-Lo. Where? Lika, tawag ni Mesha sa pinsan. They're under the rock po. Let me see. Nakangiti siyang pinagmasdan ng mga ito habang abala si Shari kakalangoy sa dako roon. Malalim sa bahagi kung saan sila ni Sherry. Para iyong dam sa gitna ng kagubatan. May parting malalim at may mababaw. Hinubad niya ang suot na t-shirt.
Pulang criss-cross top ang suot na lang niya at maong short naman ang baba. Hubog na hubog pa rin ang katawan niya dahil alaga niya ang sarili kahit may anak na. Tumalon siya sa tubig kaya tawanan na naman ang ginawa nila nang tumilamsik ang malakas na tubig. Mommy, can I poop here? No sweetie, wait mo si Mommy, wag dito, bad yun. Lumapit si Shari kay Jocelyn. Kaya siya na lang ang naiwan sa malalim na bahagi ng tubig. Abala kasi si J-Lo sa shrimp na tinuro ni Mesha sa di kalayuan at ang anak niya na nakasunod lang din sa kuya. Napapangiti siya habang nasa tubig. Ngunit ilang sandali lamang nang makaramdam siya ng pananakit ng binti. Pinilit niyang hilutin habang naroon sa tubig, ngunit hindi iyon nawala. Mas tumitindi ang pananakit ng binti niya. Shari! Aya! Tulungan niyo ko! Aya! Narinig nga siya nito ngunit, Ma'am, hindi ako marunong lumangoy. Tulong! Natatakot na nito. Ma'am! Tulong, Ma'am Shari! Panay ang takbo nito papunta at pabalik. J-Lo, tawagin mo si Mami mo, bilis! Anito nang makalapit ang mga bata. Mami! Umiiyak na ang anak niya habang nasa unahan at tinatanaw siya. Opo, sandali lang po. Ma'am Shari, si Ma'am Sherry, pinupulikat po, tulong! Umiiyak na si Aya. Hindi siya makaahon dahil para siyang hinihila pa ilalim ng tubig. Sherry? Sa lakas ng sigaw na yun, hindi niya na alam kung saan nagmula, pero alam niyang lalaki ang boses. Sherry, wake up Sherry! Naramdaman pa niya ang paglapat ng labi nito sa bibig niya bago siya nawalan ng malay. Sherry! Sigaw ng binata. Sherry! Hingal na ani ni Shari. Mami! Humihikbing sambit ni Mesha. Tita Sherry, wake up! Napabuga siya ng tubig, sunod-sunod na pag-ubo. Bago siya marahang nagmulat ng mga mata, may umalalay sa likod niya upang makaupo siya sa buhanginan. Kailangan pang kusutin ang mata upang makita ang malinaw ang lahat ng naroon. Sherry, how are you? Are you okay? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na, Shari. Aniya nang pasadahan ng kapatid sa tabi niya. Pero nang mailipat ang mga mata niya sa mismong harapan, gano'n na lamang ang gulat niya nang makita si Marco. Anong ginagawa mo rito? Agad siyang tumayo at lumayo rito. Siya ang nagligtas sa'yo, remember? Napaisip siya. Nakatitig lang ito sa kanya at walang salitang lumalabas sa bibig. Nang maalala niya ang halik bago siya mawalan ng malay, mariin siyang napapikit. Thank you Marco for saving my twin sister. I see, kaya pala magkamukha kayo ni Sherry. Tumakbo si Mesha palapit sa kanya. Are you okay, Mommy? Si Marco ang una niyang pinagmasdan at kita niya ang titig na mga mata nito kay Mesha. Yes, sweetie, I'm fine. You scared Mesha po so much. No need to be scared, sweetheart. Binuhat niya ito. Sumusunod pa rin ang tingin si Marco sa anak niya. Ilang taon na siya? Ha? Diba 2 months lang ang pagitan nila ni Jocelyn ni Sherry? Kaya magtatatlong taon ang cutie na yan. Nakagat niya ang ibabang labi sa ingay ni Shari. Magsisinungaling pa man sana siya pero inunahan na siya ni Shari. Maitim ang aura nitong nakatitig sa kanya. May alam nga kaya ito? Kilala kaya siya ng taong ito? Why did you ask? Magkakilala ba? Saglit itong tumitig kay Mesha. Wait, you mean itong... Sabay turo kay Marco ni Shari. Teka nga Sherry, ipaliwanag mo nga. Ano ba ang... Shari, pwede bang pakibantayan mo na ang mga bata? Mag-uusap lang kami ng taong ito. Tila, naintindihan naman ito ang nais niyang ipahiwatig. Kaya mabilis nitong kinuha si Mesha na buhat niya at ang 2 pang bata sa tabi nito. Let's go, doon muna tayo. Maghanap tayo ng shrimp. Sabay-sabay na sumigaw ang 3. Ang ngiti ay napawi sa labi niya nang makalayo ang mga kasama niya. Si Aya ay sumama na rin para siguro mawala ang takot nito kanina. Tapos na rin naman itong mag-ihaw kaya nakisali na sa mga bata at kay Shari. Salamat sa pagsagip. Kung hindi ako pinulikat, hindi ako malulunod. Okay na rin naman na ako. Pwede ka nang umalis. Mukhang may pupuntahan ka pa siguro. Tatalikod na sana siya nang magsalita ito. I think may kailangan kang sabihin sa akin, Sherry Carion. Wala akong kailangang sabihin sa'yo. Isa pa, kung tungkol iyon sa danyos, di ba naibigay ko na sa'yo? Huwag mong sabihin na hindi mo ibinigay ang pera. Alam mo kung anong gusto kong malaman, Sherry. Sabihin mo, ako ba ang ama ni Mesha?
Animoy natuod siya sa kinatatayuan nang direkta itong tumingin sa mata niya tsaka iyon sinabi. What? Of course not. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Isa pa, paano tayo nagkaanak? Gayo ngayon lang naman tayo nagkita. Sanay ka talaga sa ganitong bagay ah. Kung ganun ako ang aalam ng totoo. Payagan mo magpa-DNA test kami ng bata. What? DNA? Come on Marco. Sarili mo ang damit hindi ka makabili. DNA testing pa? Are you crazy? Hindi mo na problema kung saan ako kukuha ng pera. Ang gusto ko lang ay malaman kung ako ba ang ama ng bata. Sinasabi ko ngang hindi ikaw. Really? Pero hindi mo pwedeng ipagkaila na ako ang nakauna sa'yo. Napabawi siya ng tingin. Namula rin yata ang pisngi niya dahil sa hiya. Siya pa kasi ang nagyaya sa taong ito na maghotel sila para lang mabuntis siya noon. Alam niya na insulto ang bawat tawa at ngisi nito. Kung sakali man, hindi ko ipinaako sa iyo ang anak ko. Nagulat siya sa mabilis na paglapit nito. Nahawakan nito agad ang braso niya. Karapatan kong malaman ang totoo, Sherry. Bitiwan mo ang braso ko. Bukas, pupuntahan ko kayo sa farm. Don't try to run away, Sherry. Dahil kaya kong halughugin ang buong San Sebastian at buong Pilipinas, oras na magtago ka. Tinatakot mo ba ako? No, nagpapaalala lang ako sa pwedeng mangyari. Oras na itinakbo mo ang bata. Sir Franz, napalingon sila sa sabay na sumigaw. Nasa kabilang bahagi iyon ng ilog. Gumalaw ito at may kinuha sa damuhan. Nang itaas iyon ng lalaki, nakita niya ang rifle nitong hawak. Parang nanginig bigla ang buong kalamnan niya. At bakit Franz ang tawag nito? Di ba Marco ang pangalan nito? Franz? Ngunit ngumisi lang ito. Mauna na ako. Babalikan ko ang anak ko. May aayusin lang ako. Hindi mo anak si Mesha. Bumalik ito. Nakailang hakbang na sana pero dahil sa sigaw niya, bumalik talaga ito. Mabilis lang na tinawid ang kanilang pagitan. We'll see about that, baby. Ano ba? Ngunit malakas na tawa lang ang ganti nito nang itulak niya ito dahil sa mapangahas na halik na iginawad nito sa kanya. Ni hindi siya agad nakagalaw. Nagulat talaga siya. Hindi niya inaasahan ang halik na yun. Sweet like candy. Anito bago tumalikod. Sinulyapan pa nito ang anak niya sa unahan. Nakangiti itong tumalikod, dala ang hawak na baril. Sinundan niya ng tingin. Maya-maya, may lumabas na aso sa talahiban. Nagulat siya dun. May kasama din pala itong aso. Ano? Hinaan mo nga ang boses mo. Seriously? Tumango siya sa sunod-sunod na bulahaw ni Shari. Inamin niya kasi ang tungkol kay Marco. Hindi niya nga alam kung sino ba talaga ito. Kahapon kasi may tumawag rito na Franz. Mukhang may tinatago ang mokong na yun. Ngunit hindi siya magkakaila. Ang gwapo nito. Lalo na nang tumambad ang abs nito nang mabasa ito ng tubig. God, Sherry, dito pa talaga kayo nakita? Hindi ko nga alam kung pinaglalaruan ako ng langit o ano. Sabihin mo tadhana talagang naglapit sa inyo. Pero anong mapapala ko dun? Para mas mahirap pa sa dagayon. Humalakhak si Shari. Ang arte, mahirap o mayaman tanggapin mo. Isa pa napakagwapo ng ama ng anak mo, Sherry. Hindi halatang mahirap. Tsaka sigurado ka bang mahirap? What do you mean? May pobre bang ganun kagwapo? Kakinis at kagandang katawan? Wala ring mga galos at kung anong patunay na hirap sa buhay. Ikaw, husga ka agad alamin mo muna kaya. No need, alam kong hindi siya mayaman. Ako hula ko mayaman siya. Sinisikret lang niya para maiwasan ang mga posibilidad. Ha? Na baka may pumatay? O ano diba? Ganun ang mayayaman. Natawa na lang siya. Hindi na rin sumagot dahil puro kalokohan talaga ang alam ni Shari. Masaya silang naghapunan. At dahil nagpakatay ng baboy ang pinsan ni Manong Doming, bumili siya ng 5 kilo. Ipinasok niya sa freezer ang iba at ang iba sinabawan niya at nilagyan ng repolyo at patatas. Nag-ihaw din siya dahil masarap talaga iyon dahil fresh pa. Pinatulog lang nila ang mga bata at nag-inuman sa kubo na ipinagawa niya noong 1 linggo. Masaya sa probinsya. Bukod sa sariwang hangin, malamig din at fresh ang mga gulay, lalo na kapag masipag magtanim sa bakuran. Yes, Han, we're fine. Don't worry about us. Ikaw, kamusta ka dyan? I miss you so much. Gusto na kitang puntahan dyan ngayon. Namimiss ko ang amoy mo at ang mga labi mo. Yun lang? Everything about you, honey. Umuwi ka na kaya. Umuwi na kayo ng mga bata bukas. Oops, sabi mo 1 week kami dito.
Hindi ko na kayang matulog mag-isa sa gabi. Gusto kitang yakapin, halikan, at gawin natin yun. Hay nako, sige na, matulog ka na. Sa Sunday pa kami uuwi dyan. Tignan mo na lang muna ang picture ko, babawi ako. Really? Yeah, ako ang kakabayo sa'yo for a day. Sabay halakhak nito ng malakas. Natawa rin siya. Mauna ka na sa loob, Shari. Aayusin ko lang ang mga baso. Anya matapos ang usapan ng mag-asawa. Sige, tumayo ito. Susuray-suray na pumasok ng bahay. Natatawa siya kaya ang ingay dahil sa lasing na. Kung sa bagay hindi sanay uminom si Shari, hindi gaya niya. Kinabukasan, habang nag-aagahan ng mga bata, may dumating na bisita. Good morning. Si Fritz yun. Nagtaka siya't nagulat din at the same time. Good morning. Pasok ka muna. Salamat. Maganda pala sa lugar na to. Kaya pala interesado si kuya noon. Anito habang paupo ng sofa. Nasa dining ang mga bata. Si Shari ay tulog pa. Good morning po. Bati ng tatlo. Hello po. Si Mesha iyon na sakit na yata ang laging kumaway sa mga tao. Hi. Ngumiti si Fritz. Binalingan siya nito agad. Tama nga ang narinig ko. Kumunot ang noo niya. Bakit? Wala. Hindi niya na binigyang pansin yun. Tinanong na lang niya si Fritz kung bakit ito narito. Sinabi ni Franz na ni Marco na sunduin kayo ni Mesha. Am I right? Yeah. Bakit daw? Napag-usapan niyo siguro ang tungkol sa DNA testing. Ba't kinuntsaba talaga ng lalaking yun ng amo para makapagpa-DNA ito at ang anak niya? Hindi ako papayag. Sabihin mo kung gusto niya. Sa korte na lang namin to ayusin. Sigurado siyang wala itong ipambabayad kung sakali. Tahimik si Fritz. Okay, sasabihin ko sa kanya. Napangiti siya ng lihim. For sure, hindi nito maa-afford ang abogado lalo na pati DNA kung sakali. Mababaon sa utang si Marco kapag pumayag ito sa nais niya. Saglit lang, tatawagan ko siya. Tumango siya. Sinundan niya ito ng tingin palabas ng bahay. Ilang sandali lang itong may kausap sa cellphone. Matapos nun, pumasok ulit ito sa bahay, ngunit hanggang pintuan lamang. Pumapayag daw siya. Nanlamig yata siya dun dahil hindi niya inaasahan na iyon ang sagot ni Marco. Fine, see you in a court ka mo. At bakit ikaw ang nandito? Hindi ang tauhan mong si Marco. I think, nagkakamali ka, Sherry. Dahil si Franz Marco ay kuya ko. At siya ang nagpapatakbo ng hasyenda ngayon dahil abala ang ama namin sa City Hall. Natuod na lamang siya sa kinatatayuan niya. Hindi talaga makapaniwala si Sherry na siya pa itong nagsabi tungkol sa abogado. Nagsisisi tuloy siya dahil sa sinabi ni Fritz. Paanong hindi niya nalaman agad yun? Kasalanan niya talaga ito dahil panlabas lang ang tinignan niya. Hindi man lang siya bumase sa mga salita at kilos nito. Huwag nang magpa-DNA test, Sherry. Hayaan mo na lang na magkaroon ng daddy si Mesha. Isa pa, single din naman si Franz at single ka din. Wala namang problema dun. Hindi madali ang sinasabi ni Shari dahil hinusgahan niya na kasi si Franz. Peste talaga. May pa-Marco-Marco pa. Gayong Franz Marco pala ang pangalan. Kaya siguro hindi nito ginamit ang Franz dahil baka malaman niyang kapatid ito ni Fritz. Ano ka ba? Praktikal ka lang kaya mo siya hinusgahan. Tsaka anak mo ang nakasalalay dito. Kinabukasan ni Mesha. Pero ngayong nalaman mo na ang totoo, na yun nga ang sabi ko sa'yo kahapon na mayaman talaga siya, sumama ka na kay Fritz at ayusin ang dapat ninyong ayusin. Isipin na lang ninyo ang bata, kahit para kay Mesha na lang. Huwag kang tutulad sa akin na sinayang ang 5 taon dahil ayoko ng gulo. Tila nahiya siya. Hindi kita sinisisi, Sherry. Sarili kong sinasabihan ko dahil mahina ako. Kaya sana ikaw, piliin mo ang dapat. Hindi yung iiwas ka na sa huli at ikaw lang din naman ang matatalo. Napabuntong hininga siya. May punto rin naman si Shari, pero nahihiya talaga siya. At anong sasabihin niya? Tsaka magsasama sila para sa bata. Paano naman ang mga damdamin nila? Hoy, alam kong may gusto ka kay Franz Marco na yon. Sa lagkit ng titigan ninyo, for sure pareho lang kayong may nararamdaman. Paano mo naman nasabi? Iba ang tingin ng walang gusto kaysa sa may gusto. Believe me, sister. In love din sa'yo ang taong yun. Kaya bakit papatatagalin kung magkakasundo naman ang mga puso ninyo? Wala na nga talaga siyang ibang dahilan dahil nasagot na lahat ni Shari. O kung gusto mo, ako ang magdadala ng bata doon sa asyenda. Gagawin mo? Oo naman, madali lang naman yun, Sherry. Hindi rin naman alam ni Franz kung sino sa atin ng Shari at Sherry.
Ako ang magpapaliwanag at sasabihin ko ang lahat ng dapat niyang malaman para hindi ka na napipilitan dyan. Niyakap niya si Shari at hinalik-halikan ito sa pisngi. Iyon naman, nagtawanan na lamang sila. Ngayon lang talaga niya napatunayan ng totoong pagmamahal ng kakambal niya sa kanya dahil gagawin ito lahat para sa kanya kahit marami siyang ginawang mali dito. Really, Mommy? Tumango siyang may ngiti sa labi. Daddy ko yung handsome. Yes, sweetie. Why di mo told sa akin? Sumimangot ito. Nilingon niya si Shari. Kasi may siya. Ngayon lang din kasi natapos ang work ni daddy mo sa malayo. Kaya ngayon lang din sinabi ni Mami. Ayaw naman ni Mami na sabihin sa'yo ang totoo nang hindi pa kayo nagkikita ng daddy, di ba? Titig na titig ito kay Shari. Nilingon din siya nito. Oo anak, upang bigyan ito ng kasiguraduhan. Okay, thank you Mami. May daddy din ako like Kuya and Josley. Naluluha siya dahil sa saya ng anak niya. Excited din ito. Let's go Mami, let's go. Nakabihis na rin si Meisha. Si Mami Shari ang sasama sa iyo anak sa daddy mo. Be good, okay? Why po? Kasi may pupuntahan si Mami pero pagbalik niya, dediretso siya sa pupuntahan natin, right? Sinundan ni Meisha ang mata ni Shari na patungo sa kanya. Of course. Tsaka na siya magpapakita kapag maayos niya. Sa ngayon ay nahihiya pa talaga siya dahil sa panghuhusga niya. Baka kasi isipin nito na dahil isa pala itong mayaman kaya siya papayag na ipakilala si Meisha. Naniniwala lang talaga siya sa lahat ng advice sa kanya ni Shari. Kay Fritz na sumakay si Shari at ang anak niya. Wala itong alam na si Shari ang sumama sa bata at hindi siya. So cute mo naman, Meisha. Thank you po. Excited ka na bang makita ang daddy mo? Tumango ng sunod-sunod si Meisha. Napangiti si Shari. Ilang minuto rin ang itinagal ng biyahe bago nila narating ang Hacienda Alvarado at talagang napanganga si Shari sa lawak ng lupain at dami ng produkto ng lugar na iyon. At mas humanga siya nang makita ang mansyong tahanan ng mga Alvarado. May 3 kasambahay na bumungad sa kanila sa may pintuan ng malaking bahay. Nasaan na si Carly? Bulong ng may edad na babae na isa pang babae roon. Hindi ko alam manang. Hanapin mo. Kahit bulong, rinig niya pa rin yun. Si Kuya Manang, nasa kwarto po sir. Kanina pa ba siya dumating? May kalahating oras na rin po. Sabi niya gisingin na lang po siya pag dumating po kayo. Dito po ba daddy ko? Tumango si Fritz. Ito po ba ang anak ni sir? Oho siya. Siya na ang sumagot sa kasambahay. Napakaganda po. Kamukhang kamukha ni Sir Franz. Where po ang room ni daddy ko? Upstairs, sweetie. Ani Fritz. Tumakbo si Meisha kaya sinundan niya. Saglit lang Meisha, baka madapa ka. Pati si Fritz sumunod na rin, pati ang matandang kasambahay. Sa dulo ang silid ng daddy mo, sweetie. Lumingon lang ito saglit at tumakbo patungong dulo ng pasilyo. Napakalaking mansyon. May 6 na pintuan na hula niya ay puro kwarto. Hindi maabot ni Meisha ang doorknob, kaya siya na ang lumapit para kumatok. Ngunit walang sumasagot, kaya nilingon niya si Fritz. Lumapit ito at ito ang nagbukas. Kuya, lumingon ito sa kanya na may namimilog na mga mata. Manang, kunin mo si Meisha. Bakit? Sumilip siya at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita si Franz na walang saplot at may katabi itong magandang babae. Nang mailayo ni Manang si Meisha, pumasok si Fritz at sinipa ang pintuan dahilan para bumagsak iyon pasara. Anong katarantaduhan to, Carly? Sigaw ng galit na binata. Nagising ang dalawa at maging si Franz hindi rin makapaniwala. Carly? Napahagulgol ang babae. Sherry, where are you? Hindi siya sumagot. Nagbabaga ang mga titig niya habang nakatitig kay Carly. Carly! Hiyaw ng ina nito nang makita ang umiiyak na babae sa tabi ni Franz at nakabalot ng puting kumot. Nagiigting ang bagang ni Shari. Ito ba ang naisipakita ni Fritz sa bata? Buti na lang at ibinigay ni Manang si Meisha sa isa pang kasambahay, kaya hindi nito nakita ang mga nangyayari. Tumayo si Franz. Anong ginagawa mo rito, Carly? Galit nitong usal, ngunit hindi ito sumasagot. Umiiyak lamang na ikinagagalit ni Shari ng husto. Gustong magkaroon ng daddy ng pamangkin niya at ibinabari ni Sherry ang pride para sa taong ito
Tapos ito ang maaabutan niya. Ano mo ang babaeng yun? Hindi sumagot ang binata. Sumagot ka, Franz. Kasambahay siya, anak ni Manang. Anong relasyon ninyo? May nangyari sa inyo? Wala, hindi ko alam. Tulog ako. Puyat ako sa biyahe kagabi kaya pagdating ko. Lumapit siya sa babae. Tama nang marinig ko para masaktan ka. Sa haba ng buhok ng babae, madali lamang niya iyong nahawakan at nahila. Nahulog ang babae sa lapag. Wala itong saplot, kaya bawat hila niya, nakakapit ito sa kumot. Maninira ka pa ng pamilyang mabubuo? Napakalandi mo. Sherry, tama na po ma'am. Ilang tao na ang pumipigil sa kanya, ngunit walang makakuha ng dalawang mga kamay niyang nakahawak sa buhok ng babae. Sherry, that's enough. Tumigil ka, Franz. Tumigil ka kung ayaw mong mawalan ng anak. Sa lakas ng sigaw niya, napaatras ang binata. Sana nilugar mo ang kalandian mo. Kung alam mong hindi ka gusto, huwag kang gumawa ng kabalbalan. Dahil ang tawag dyan, hindi pagmamahal kundi kalandian. Sa bawat wasiwas niya, sigaw ng babae ang kasunod. Umiiyak ang ina nito, ngunit sa galit niya, hindi iyon napigilan ng kahit na sino. Magkabila ang sampal at muling sabunot ang kanyang iginawad. Anong ginawa mo? Pinikot mo ang amo mo? Iyak lang ang sagot nito. Sagot! Dalawang magkakasunod na sampal ang muling lumapat sa magkabila nitong pisngi. Pinikot mo o pinagsamantalahan ka? Sagot! Sabihin mo ang totoo kung ayaw mong masira ang buhay mo. Tumabi ako kay sir nang matulog siya. Napahagulgol ang ina ng babae. Tinigilan niya ito at tumingin kay Franz. Wala akong kasalanan, Sherry. Manang, dalhin mo na ang anak mo at tumalis na kayo rito ngayon din. Pero Sir Fritz, get out at dalhin mo ang anak mo bago ko pa ipakaladkad ang babaeng yan. Mahal ko si Sir, Nay. Mahal ko siya, Nay. Tumigil ka. Tama na. Tsaka ito kinaladkad ng may edad na babae palabas ng silid na iyon. Sumunod si Fritz. Naiwan siya at si Franz. Sapo nito ang ulo. I don't know. I really don't know, Sherry. I'm sorry. Hindi siya sumagot. Tama nga siguro ang naging pasyan niya na siya na ang pumunta rito. Mukhang kumakampi talagang tadhana at nais nitong magkatuluyan ng dalawa. Kita niya kay Franz na nagsasabi ito ng totoo. Frustrated pa itong napaupo sa kama. Hindi ako si Sherry. Ako si Shari, Franz. Gulat itong napataas ng tingin. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ba ang kapatid ko. Kung handa ka bang pakasalan siya, dahil kung hindi, sasabihin ko sa kanya ang mga nakita ko para ilayo niya sa'yo ang anak niyo. Ma-pride na tao si Shari at oras na nalaman niya to, siguradong wala kang mapapala sa babaeng yun. I think I was... Ano, hindi ka sigurado? I will marry her. Pero hindi mo mahal, di ibig sabihin. Shari, wait, please wait. Okay, mahal ko siya. Sure? Hindi mo siya sasaktan. Dahil gaganunin din kita kagaya sa Carly na yun, oras na sinaktan mo ang kakambal ko, Franz. Hindi yun mangyayari. Baka ako pa nga ang saktan yun. Nang sandaling yun, walang nakakaalam sa nangyari. Maliban kay Sherry, Franz, Fritz, Carly at ina ng babae. Sinigurado niya na hindi yun makakarating kay Sherry. Si Fritz ang umayos ng lahat. Sa tingin niya, may gusto si Fritz kay Carly, kaya gano'n na lang ang galit nito nang makita sa iisang kama ang kuya at ang babae. Daddy? Hindi nakapagpigil si Franz nang buhati ng batang lumapit dito. Mahigpit na yakap ang iginawad nito sa bata. Ganon din pati si Misha na idinantay pa ang ulo sa balikat ng ama at napikit na tila dinadama ang yakap ng ama. Sa bagay, ngayon pa lang iyon nangyari sa bata. Napakasarap sa pakiramdam na iyon ay makita. Kagaya noon kay J-Lo at sa ama ng anak niya. Mommy, you're here! Napalingon siya maging si Franz. Nakatayo ang kakambal niya sa unahan. Umiiyak ito ng walang tunog. Alam niya na ganun din ang nararamdaman ito. Gaya ng pakiramdam niya ngayon. Daddy, sama ka sa amin? Sasama kayo sa akin ni Mommy. Why? Ayaw mo sama sa amin? Sasama din at sasama din kayo sa akin. Hindi ka na work sa far away. Napatingin ng lalaki kay Sherry. Hindi na aalis si Daddy. Did you hear, Mommy? Hindi na aalis si Daddy. Oo anak, kasama mo na si Daddy mo. Kumunot ang noon ito. Kasama natin, Mommy. With you and me, Mesha. Tumalikod si Shari.
Alam nito na tutupad si Franz sa sinabi nito dahil kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Masayang salo-salo ang nangyari sa Hacienda Alvarado dahil nalaman ng mayor na ama ni Franz at Fritz ang nangyari at dahil unang apo si Mesha, talagang paghahandaan daw ang birthday nito. Next month na ang kasal at uunahin ang kasal nila ni Franz na ang papa rin nito ang may nais na mangyari agad. Napakabait ng ama ni Franz. Karapat-dapat naman talaga itong maging mayor ng bayan. Habang pinaghahandaan ng kasal, naghahanda naman si Sherry kung paano sasabihin na mahal niya na si Franz. Dahil sobrang ma-pride kasi siya, inaamin niya naman yun. Tama na yan. Hindi, Shari. Kailangan ko ng tapang, pero hindi ka na makatayo. Hayaan mong dumating si Franz. At natitig lang ito kay Sherry na tumutungga ng Red Horse sa kubo. Tulog na ang mga bata. Si Shari hindi uminom dahil baka malasing na naman. Mahal mo ba ang fiancé mo? Nakatingin ito kay Franz. Oo naman. Pakakasal ba ako kung hindi? Okay na, nasabi mo na rin, Sherry. Paanong nasabi? Dalawa lang tayo. No, 3 tayo. Napalingon si Sherry at namimilog ang mga mata na nakatitig kay Franz. Ang arte? Sabing sabihin na lang ang dami pang arte. Kanina ka pa? Sakto lang para marinig ang gusto mong sabihin. Pumasok na si Shari ng bahay. Iniwan ito ang dalawa. Bukas sila susunduin ni Sean at miss na rin ito ang asawa. So, narinig mo? Natigil ang pautal-utal na salita niya nang siilin siya ni Franz ng masuyong halik sa labi. Yeah, I love you too. Hindi na siya nakasagot at nanatiling nakapikit upang damhin ang labi ni Franz at haplos nito sa likuran niya.